Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque, bayan ng Buwak, Gasan, Mugpog, Santa Cruz, Torrijos, at bayan ng Buwak. Kumusta po kayo mga kababayan? Ngayon po ay atin pong pag-uusapan. Napakahalaga po ng topic at diskusyon na atin pong tatalakayin. Dito naman po sa ating programang Kapihan sa Philippine Information Agency. Kung saan ay pag-uusapan po natin ang mga programa, ang Kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque ay isang programa po ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency, kung saan ay kinakapanayan po natin ang iba't ibang mga opisyales, maging lokal, nasyonal, at pambarangay man. Mahalaga po na dapat maipaabot natin ng wasto, sapat at tama po ang impormasyon na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Ngayong araw ay kapiling po natin, mga kapiling po natin o mga kasama po natin live na live po dito sa studio ng ating pong media friends, ang media partner po natin dito sa Marinduque, ang Marinduque News Network. Ang ating naman pong provincial veterinarian sa katauhan po ng ating napakasipag na si Dr. JM, ang tawag ko dito si Dr. JM, si Dr. Josue Victoria. Mga kapiling din po natin, mga kababayan, ang kinatawan naman po mula po sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Sa katauhan naman po ni Dr. Ermine Ermetanyo. Ako po si Romeo Matac Jr., ang inyong Information Officer. Welcome sa ating Kapihan sa PIA Marinduque. Kung kayo po ay may mga katanungan na nais pong ipaabot, iparating mula para naman po sa ating mga spokes o mga resource person, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe. Makibahagi po kayo, iniintay po namin ang inyong mga katanungan, mga kababayan. Makikita nyo po sa babang bahagi ng ating telebisyon ang ating naman pong hotline number. Ang ating pong hotline number ay 0923-729-9113. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan dahil importante po yan para sa amin. Para naman po masagot ang inyong mga concern pagdating nga po dito sa isa sa mapaminsalang sakit na nandito at nakarating na po sa ating lalawigan. Ito po yung tinatawag na African Swine Fever. At ang makapagbibigay po ng mga impormasyon, tamang impormasyon po, hinggil po sa usapin na yan. Of course, ang ating pong provincial veterinarian, at the same time, ang ating pong veterinary naman, doktor sa veterinaryo, mula po sa, as I mentioned, mula po sa Bureau of Animal Industry. Hihintayin po namin at taasahan po namin ang inyong pakikisangkot at pakikiisa sa atin pong gagawing talakayan. Tayo po ay live na sumasayang papawid sa pamamagitan po ng Philippine Information Agency Marinduque, Philippine Information Agency Mimaropa. At sa lahat po ng ating mga cross-multiplier na mga Facebook pages sa lalawigan, Marinduque ngayon, sa Marinduque News Network at sabay na sumasayang papawid sa atin pong local television. Dito po sa Lucky 7 Channel 3, dumarating na po tayo sa mga tahanan ng ating mga kababayan sa bayan ng Gasan, Mugpog at bayan naman po ng Buwak.
Once again, magandang araw po at welcome po sa ating kapihan Dr. J.M. Victoria and Dr. Ermine Ermetanyo. Bati po kayo sa ating mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. Opo. Doc J.M., bati po kayo sa ating mga kasama sa serbisyo publiko. Magandang araw, Mio. Magandang araw sa mga taga-subaybay ng Marinduque News Network. At sa ating mga kababayang nag-aalaga ng baboy na kasalukuyang may kinakaharap na suliranin dahil nga sa paglaganap ng ASF dito sa lalawigan. Magandang araw po. Okay, yan po si Dr. J.M. Victoria. Doc, batiin nyo naman po yung mga kasama po ninyo dyan po sa Doc Ermine at pares palang doktor nga ni ito. Mga kasama po natin sa Bureau of Animal Industry. Yes po, magandang umaga po sa lahat po ng ating mga bahagi ng sangay na ahensya, pati po sa buong National ASF Prevention and Control Program. Binubuo po ito ng mga regional coordinators, pati na rin po ang mga LGUs na bahagi po ng pagsugpo natin sa ASF. At pati na rin po ang mga lokal na pamahalaan, pati na rin po ang mga biosecurity officers sa barangay. Magandang umaga po, tulong-tulong po, masusugpo po natin ang African Swine Fever. Sige po, pasadahan na po agad natin itong mga tanong ng ating mga kababayan. Doc JM, ano na po ba ang sitwasyon ng ASF o ng African Swine Fever o yung status po nito ngayon sa ating lalawigan matapos po na i-anunsyo nga ni po ninyo kamakailan na nagkaroon na po ng unang kaso ng ASF sa Barangay Dampulan? Para sa ating mga kababayan at sa kaalaman ng lahat ng mga nag-aalaga ng baboy at yung mga nagnanais mag-alaga ng baboy, ang kaso ng ASF sa lalawigan ng Marinduque na nag-umpisa sa Barangay Dampulan sa bayan ng Torrijos ay kasalukuyan ng inaasikaso at sinisinop ng tanggapan ng panlalawigang veterinaryo kasama ang mga kinatawan at veterinaryo mula sa Bureau of Animal Industry. At kahapon nga lamang ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga mamamayan sa Barangay Dampulan kasama ang mahal na mayor ng Torrijos, Mayor Lorna Velasco, kasama ang Sangguniang Bayan at ang kanilang Disaster Response Team at ang Municipal Agriculture Office. At dito nga ay napag-usapan na ng lahat ng mamamayan na apektado doon sa tinatawag nating 500-meter radius kung saan tumama ang ASF ay voluntaryong isinusuko ng mga nag-aalaga ng baboy yung kanilang mga alagang baboy para lipulin o sinupin sa isang lugar na paglalagyan sa kanila upang sila'y makatulong sa pagsugpo ng pagkalat, lalo pang pagkalat at paglaganap ng ASF sa ating lalawigan. Ikinatutuwa po namin ibalita ang pakikipagtulungan at kooperasyon ng lahat ng mamamayan sa Barangay Dampulan kung saan unang na-detect ang ASF dito sa lalawigan. At bagamat masakit sa kalooban ng lahat, masakit sa kalooban ng Provincial Veterinary Office at ng pamahalang panlalawigan na nakarating tayo dun sa punto na kinakailangan kunin sa mga tao yung kanilang pinagkukunan ng kabuhayan ay kusang loob na nakiisa ang mga tao sa mga nag-aalaga ng baboy sa Barangay Dampulan upang ganap na masupil at masugpo ang ASF sa kanilang lugar at nang hindi na makahawa pa sa ibang bayan. Opo. Dok, kumusta yung nagiging pagtanggap ngayon ng ating mga kababayan, partikular dyan sa may bahagi ng Barangay Dampulan? Dahil ganun, nakita nga po natin yung ginagawa po. I understand, bahagi po yan ng tinatawag natin na depopulation. Ano po? So, kumusta po yung nagiging pagtanggap ngayon? Dahil alam nyo po, isa yan sa mga pangunahing hanap buhay ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasa pamayanan. Nung una ay nandoon yung pangamba na paano na sila matapos nilang isuko ang kanilang mga alagang baboy. Subalit bandang huli napag-isip-isip nila na ito lamang yung paraan na makakatulong sila para ganap na masupil, masugpo at hindi na kumalat ang ASF sa buong lalawigan. At dito, bagamat masakit, nakita namin yung sakit ng kanilang damdamin at yung kanilang
yung kanilang pinagkukunan ng kabuhayan ay mawawala sa kanila. Subalit ang pamahalaang panlalawigan naman at ang national government ay handang tumulong tulad ng iba pang mga kalamidad na dumaan dito sa ating lalawigan tulad ng bagyo at ng iba pang mga sakuna. Nandyan naman lagi ang ating pamahalaang panlalawigan at ito ay naunawaan nila. Masakit para sa kanilang mga damdamin, masakit sa aming damdamin na yung kanilang pinagkukunan ng kabuhayan ay mawawala dahil lamang sa isang salot na sakit ng hayop. At ito naman ay natanggap nila at umaasa na muli silang makakabangon. At ulitin po natin, bakit kailangan po natin gawin yan? Para lagi pong makintal sa kanilang mga isipan na ito yung isa sa mga nararapat na gawin para tuluyan humasog po natin itong isang mapaminsalang sakit sa baboy na atin pong nararanasan ngayon sa lalawigan at partikular sa ilang mga bahagi po ng ating bayan. Mio. At tulad doon sa ibang mga probinsya, sa ibang lalawigan na una nang tinamaan ng African swine fever matapos itong ma-detect sa Pilipinas noong July of 2019, gagawin nating ehemplo ang Batangas. Ang Batangas ay isa sa may pinakamaraming populasyon ng baboy sa Pilipinas na siyang nagsusupply ng baboy sa Kamaynilan at iba pang bahagi ng Luzon. Nung sila ay tamaan ng ASF, talagang isinurrender nila yung mga baboy nila at maraming malalaking babuyan sa Batangas ang nilipol ang mga baboy dahil ito lamang yung tanging paraan para masugpo at tuluyang mawala ang ASF sa isang lugar. Ganon din ang maliban sa Batangas, ganito din ang ginawa sa ibang bahagi ng Laguna, Cavite, at Quezon, maging ngayon ay sinasagawa ito sa Northern Luzon, sa Ilocos Norte kung saan tumama din ang ASF. Hindi nag-iisa ang Marinduque doon sa pagsasagawa ng ganitong pamamaraan upang lubos at ganap na masugpo ang ASF sa pamamagitan ng paglipol doon sa mga lugar na tinamaan ng sakit na ito. Okay, so yung mga kababayan ho natin, talagang kailangan ho nating makiisa. Yan po yung ating gagawing panawagan. Kailangan ho nating makiisa. Bagamat kami man po sa bahagi po namin, ilan po ang aming baboy ngayon. Pero sana naman po ay hindi na talaga dumating pa sa punto na pati yung aming barangay, particular dyan sa Barangay Buangan, dahil nasa bahagi rin po kami ng Torrijos, ilang barangay lamang po ang agwat mula po doon sa parang kasalukuyan ngayon na mayroong granular lockdown from ground zero. Yan nga ni pong Barangay Dampulan, yan po ay katabi rin ng Barangay Makawayan, Barangay Tigui, Barangay Kabuyo, and next po yung aming barangay sa Barangay Buangan. Kaya kailangan po talaga natin ng partisipasyon. Alam po namin at nararamdaman po talaga natin, hindi lamang, alam po natin na majority ng atin pong mga kababayan dito sa probinsya, yan po ang isa sa mga pangunahing hanap buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, nais po nating malaman dito po sa ating kasama, si Dr. Ermitanyo, kung ano-ano po ba yung mga dapat gawin kapag ang isang baboy ay infected na ng ASF, dahil ito pong si Dr. Ermitanyo ay kagaya po ni Dr. Victoria, sila po talaga yung sabi nga ni po ay kailangan natin po sila ngayong pakinggan dahil ito po yung kanilang pinag-aralan. Dito po tayo maniwala o wag sa kung saan-saan. Ngayon, ang tanong ho natin, ngayong meron na pong ilan na naitalang mga infected na mga baboy sa probinsya dahil po sa ASF, ano-ano po yung mga dapat gawin ng ating mga kababayan ngayon? Sa ngayon po, dahil nga po meron ng reported case o meron na tayong kumpirmadong case, sa mga magbabawi po, iwasan po natin na magpapasok ng ibang baboy or ibang tao sa ating farm. Ito po ay isang paraan ng pangangalaga po natin sa ating farm. Kumbaga, pag naman po maging mapagmatsyag din po tayo sa ating mga baboy, obserbahan po natin sila kung meron na bang nanghihina. Yung simpleng panghihina po, pwede na pong maging sintomas. So, pag may nakita po kayong ganito, ipagbigay alam po agad sa ating Municipal Agricultural Office or sa Provincial Veterinary Office upang mabigyan po ng karampatang aksyon. Hindi po pwedeng tayo na lang po ang gagawa ng aksyon dito. Kailangan pong puntahan ng mga kinauukulan upang suriin po, kukuhanan po ito ng mga sample ng dugo
upang dalhin sa laboratorio. Katulad po sa COVID, tinetest po siya parang sa swab test, kino-confirm po siya using real-time PCR or mga rapid PCR machines para po ma-confirm natin. At yun nga po, pag-ingatan na po natin habang wala pa pong case doon sa ating lugar, mag-ingat na po tayo, mag-biosecurity. Ang biosecurity po, kabilang po dito yung pag-iwas po natin sa paggala po ng ating mga baboy. May posibilidad po kasi na paglipat-lipat po nila sa ibang farm, maka-infect po sila doon. So, mas maganda po sa ngayon ay kung pwede pong ikulong muna sila. Iwasan din po natin yung paglipat-lipat sa iba't ibang farm. Doon lang po tayo manatili sa ating farm at huwag po nating hayaan kung sino-sino po ang pumasok. Iwasan din po natin ang swill feed or pagpapakain po ng sagmaw or yung may posibilidad na infected na karne po yung maipakain. At higit sa lahat po, iwasan din po natin yung, dahil yung iba po kasi nagkakaroon po ng panic, kinakatay na po agad yung mga baboy sa backyard or ito po ay mahigpit po nating ipinagbabawal. May posibilidad po na lalo mas mabilis po yung pagkalat nito. Dahil nasa dugo po at yung pinagbigyan po natin ng karne, pwede rin pong mailipat doon. At saka yung pagbebenta po, kahit buhay pa po yung ating mga baboy, pag nailipat po sa ibang lugar, pwede pong mailipat doon. At yung napaglipatang barangay, maging infected na rin po. So yun po yung mga dapat nating paraan. Ang ine-emphasize ko po ay i-report po agad natin sa kinauukulan para po mabisita at ma-actionan po. Okay. Doc, may mga nagtatanong dito, mga doktor. Doc JM, kapag meron po kayong gustong i-add o Doc Ermitanyo sa mga sinasabi po ninyo, sabihan nyo lang po sa akin para ma-recognize ko po kayo para hindi po tayo nagdalawahan ng nagsapaw ang mga mensahe na naisiparating sa ating mga kababayan. Doc JM, sabi po nung ating mga kababayan, doon natanong ko na po ito, sabi po ni Doc Edsel Lunar, ni Edsel Lunar para kay Doc JM, ano po ang mga sintomas ng sakit po na yan? Isa sa mga simptomas ng baboy na may ASF, una yung biglaang mananamlay, manghihina, ayaw kumain, hindi makabangon, nagkakaroon ng bluish discoloration sa kanyang katawan, nahihirapang huminga, may lumalabas na dugo sa ilong, may lumalabas na dugo sa ari, nagkakaroon ng early abortion, at makikita rin na nilalagnat at minsan makikita mo pagka nagpakita na ito ng simptomas, sa loob lamang ng 10 hanggang 12 oras, ito ay namamatay na. Napakabilis po pala talaga, Doc. Ilang oras, mayroon po ba tayong tinitingnan? Halimbawa, once na tinamaan po ang isang particular na baboy, gano'n po siya tumatagal yung buhay po niyan? Tumatagal lamang ito ng mga 2 hanggang 5 araw. At napakabilis ng nagiging pagkalat nito. Kaya nga, simula pa, nakikiusap na tayo sa mga kabaranggayan magmula pa nung pumutok ang ASF sa Rizal, sa mainland Luzon, ay ipinagbabawal na natin, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkakatay ng baboy sa mga kabaranggayan. Dahil nga ito yung nagiging dahilan ng mabilis na pagkalat sa iba pang mga barangay. At pagka na-detect na meron ng suspected cases sa mga barangay tulad nung nabanggit kong mga palatandaan sa baboy, kinakailangan huwag nang ipinagbapalipat-lipat yung baboy. Strictly no movement of animals na. Mula doon sa barangay kung saan nakita yung simptomas, papunta sa ibang barangay para maiwasan natin yung pagkalat nito. Doc, ang dami po nating mga kababayan ngayon na nakatutok dito po sa ating ginagawang kapihan sa Philippine Information Agency at papasadahan po natin, mga kababayan, yung ilang mga katanungan po ninyo. Ipadala lamang po yan sa ating hotline number o mag-komento po kayo sa ating comment section box dahil in time po at talagang ang raming affected po nito ng mga kababayan. Doc, meron po ba kayong tala? Hindi ko ito naisama dun sa pinadala ko pong question sa inyo. Gaano kaya karami yung maapektuhan po nito? Gaano ba karaming mga magbababoy, mga backyard farmer mayroon tayo dito sa lalawigan? Ang katotohanan, halos 78% ng ating 49,000 household dito sa lalawigan ng Marinduque ay nag-aalaga ng baboy. Merong pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, merong 35 ang inahin, merong 50 ang inahin, merong 67 ang inahin. Malaking industriya ang nakasalalay dito. At sa katunayan, ang ating lalawigan ay nakapagluluwas ng baboy sa Metro Manila ng hindi bababa sa 98,000 hanggang 120,000 head kada taon.
at 46,000 head ang humigit kumulang ang naiiwan sa ating lalawigan para sa domestic consumption. Kung i-convert natin ito sa peso, napakalaking halaga nito. Multi-million peso industry ang pagbababuyan dito sa lalawigan ng Marinduque. Hindi pa kasama dito yung mga feed companies na wala na kasabay na malulugi nitong pandemyang ito, nitong epidemic na ito, dahil pagka hindi nasupil at hindi nasugpo ang pagkalat ng ASF dito sa lalawigan, wala nang baboy na papakainin. Kaya madadamay pati ang ating feed industry at ang iba pang mga industriya na nakaangkla dito sa pag-aalaga ng baboy sa lalawigan, pati na itong mga nagkakatay ng karne at nagpo-process ng karne dito sa ating probinsya. Opo, Doc, kanina, bago tayo sumalang dito, isang kababayan natin ang tumawag po sa inyo, if I may quote, yung kanyang sinabi kanina na narinig ko, ang salita po niya, pakialalayan. At nandito naman po ang pamahalaang panlalawigan, lalong-lalo na po ang Provincial Veterinary Office sa pakipagtulungan ng Bureau of Animal Industry, ang atin pong provincial government, para po talagang tulungan at bigyan po kayo ng sapat na impormasyon. Kaya may ganito po tayong programa dahil napakahalaga po na ma-disseminate po sa inyo ng maayos ito pong mga impormasyon sa kung paano pa natin may iwasan at masusugpo ang programang ito, ang problemang ito sa pamamagitan po ng programang ito. Huwag po kayong maniwala doon sa mga lumalabas sa social media na mga maling impormasyon patungkol po dito sa ASF. Ang tanong po natin dito, ito po bang ASF, may gamot po ba sa ASF? Anyone? Doc Ermine, please. Yes po. Sa ngayon po, wala pa pong gamot at wala pa rin pong bakuna na laban po sa ASF. Kaya ang pinaka-gamot po ay paghahanda or prevention kaysa po tamaan kasi wala pa po talagang naitatalang gamot sa ngayon. Mm-hmm. At may additional question, additional response po kayo, Doc JM. Yes po. At kinakailangan din na panatilihin nating malinis yung ating mga bahay alagaan ng ating mga alagang baboy. Dahil nga ito ay wala pang gamot, wala pang bakuna, ang pinakamabisang paraan para masugpo natin ito ay yung mga pag-aalaga ng baboy ay isinop na muna sa isang lugar kung saan hindi mapupuntahan ito ng mga tao at hindi ito mapupuntahan ng ibang hayop at ilagay ito sa mga lugar na merong silungan, merong matutulugan sa gabi na hindi pag-alagala. Kasi alam naman natin, dito sa lalawigan ng Marinduque, ilan-ilan lang naman yung may tinatawag na kulungan o yung sinasabi nilang silungan ng mga baboy. At kalimitan ng ating mga baboy, lalo na sa kabarangayan, ito ay nakakagala. Yung tinatawag nga nating hog industry under coconut tree. Ngayon hindi na po pwede yung ganon dahil meron nga tayong problema dito sa ASF at yung mga pag-aalaga lang baboy na yan ang isa sa magiging dahilan para mas lalong kumalat yung mga sakit nang hindi natin nalalaman. Medyo na guilty ako doon na kasi amin din po mga baboy nasa ilalim din po ng niyugan. Actually, Doc, nagpatawag ho ng meeting yung aming pinuno sa barangay mula po nung pumutok ito, mula po nung nagkaroon tayo ng press conference kamakailan and immediately tumugon po sila. Kaya yung amin po ng baboy, dinala po namin sa bundok. Isa po ba yung sa pwede natin gawin para mailayo naman sa tao? Kasi di po ba karaniwan dito, nasa likod lang mga tahanan, kagaya po nun sa amin, nasa likod lamang po ng aming tahanan. Meron naman po kaming malapit na karatig bundok, pwedeng dalhin po doon para mas malayo po sa tao. Ano po? Yung doon sa mga lugar na wala pang, hindi pa siya wala pang suspected ASF, po pwede yun. Pero pagka doon sa mga lugar na malapit doon sa mga lugar kung saan merong naitalang pagkamatay ng mga baboy at doon sa mga lugar na kumpirmadong may ASF na, wala nang ipinagbabawal na ang movement ng mga hayop. As is na, kung nasaan yung mga baboy ninyo ngayon, dapat nandun na. Dahil kung ililipat natin yan doon sa ibang barangay, sa ibang lugar, mas malamang kumalat yung sakit. Nangyari ito sa Barangay Bagakay. Bibigyan lang namin kayo ng isang magandang example. Doon sa Barangay Bagakay, naitala ang maramihang pagkamatay ng baboy nitong mga dakong buwan ng Oktubre, mga unang linggo ng Oktubre. Noong nagkakamatay na ang mga baboy sa Barangay Bagakay,
ay merong isang nag-aalaga ng baboy na may 4 na inahin at ang ginawa niya para hindi madama yung kanyang mga baboy doon sa mga nagkakamatay, inilipat niya ito sa isang kalapit na barangay. At nung mailipat niya, masisigla yung kanyang mga baboy. Mga wala pang palatandaan na ito ay may sakit. Inilipat niya yung kanyang baboy at pagkalipat niya ng kanyang baboy doon sa kalapit na barangay, namatay yung kanyang baboy at nahawa yung mga baboy na dinatnan doon sa barangay. Kaya sa ngayon, kahit na sa mga barangay na wala pang pinaghihinala ang kaso ng ASF, doon sa mga barangay lalo na meron ng pinaghihinala ng pagkamatay dahil sa ASF, mahigpit nang ipinagbabawal ang movement ng mga hayop ngayon, lalo ng baboy. Kaya nga meron na tayong mga checkpoint doon sa mga boundaries ng ating mga bayan-bayan para hindi na magkaroon ng interboundary movement ng mga hayop upang maproteksyonan at hindi na tuluyang kumalat ang ASF. Dok, nabanggit mo po yung mga checkpoint at nakikita po natin yan pag tayo po ay nadaan mula po sa Torrijos, Buena Vista, Gasan, Buwak. Meron na pong mga checkpoint. At isa po sa nakita natin na checkpoint ngayon ay dyan po sa may tulay, sa may Libtangin, sa Gasan, patungo po sa Duyay. Gusto ko pong malaman, Dok, alin-alin at saan-saan na pong barangay ngayon meron ng affected ng ASF o naitalang kaso ng ASF maliban po sa Barangay Dampulan? Maliban sa Barangay Dampulan, ang Barangay Bagakay ay positive na. Mayroon ng resulta mula sa laboratorio. Ganon din ang Barangay Timbo sa bayan ng Buena Vista. Ang Barangay Bikas-Bikas sa bayan ng Buena Vista. At ang highly suspected sa bayan ng Buena Vista ay ang Barangay Libas, Barangay 4 at Barangay Yook. At ang Barangay Lipata ay may naitala na ring positive case. Kaya 8 barangay sa bayan ng Buena Vista ang nasa lockdown yung kanilang mga baboy at hindi po pwedeng makalabas sa barangay, hindi rin po pwedeng magkatay sa barangay hanggat hindi natitiyak na ang pagkalat ng ASF ay nakontain na doon sa mga barangay na nabanggit. Sa Barangay Gasa naman ay kasalukuyang kinukolektahan ng dugo ang mga baboy sa Barangay Tapuyan at Barangay Kabugaw. Ito yung mga barangay, 2 unang barangay sa bayan ng Gasan kung saan mayroong highly suspected na case ng ASF. Bagamat ito ay hindi pa nasusuri sa laboratorio, pinapayuhan ang mga mamamayan sa barangay ng Tapuyan at Barangay Kabugaw na yung mga baboy nila ay huwag na munang ililipat at hintayin ang abiso ng Provincial Veterinary Office kasama ang mga veterinaryo mula sa DA Bureau of Animal Industry na magbigay sa kanila ng advisory kasama ang Municipal Agriculture Office kung ano yung mga susunod na hakbang matapos may padala sa laboratorio yung kanilang mga samples na makukolekta. Ganon din naman sa Barangay Tugos at Barangay Duyay. Kasalukuyang nangungulekta ng samples ng dugo ang mga kinatawan, mga veterinaryo ng Bureau of Animal Industry upang tiyakin na ang sanhiba ng pagkamatay ng mga baboy sa Barangay Duyay at mga pailan-ilang namamatay na baboy sa Barangay Tugos ay dahil ba sa ASF. Mahigpit ang pagbabantay sa mga checkpoint. Sa katunayan, nung isang gabi, ang kwerpo ng kapulisan ng Buwak ay nakasabat ng karne ng baboy na nakasilid sa sako at ito ay kinumpiska. Dahil mahigpit na ipinagbabawal ngayon ang pagkakatay ng mga baboy na hindi dumadaan sa bahay katayan. Lahat ng baboy na kinatay na hindi nagdaan sa bahay katayan ay itinuturing na mapanganib at maaaring magkalat ng sakit sa mga baboy dun sa mga lugar na wala pang ASF o wala pang suspected case ng ASF. At ngayon ay mamayang hapon hanggang bukas, ang barangay naman ng Baliis, Tawiran, Taytay, at Barangay Aturan sa bayan ng Santa Cruz ay kukunan ng sample. Bagamat wala pang confirmed cases dito sa mga barangay na ito, ay kinakailangang makuhanan din ng sample ang mga baboy sa mga barangay na ito upang ganap na madeklara na ang bayan ng Santa Cruz ay ganap na ligtas at walang kaso ng ASF. Doon sa mga barangay na nabanggit at doon sa iba pang barangay, sa lahat ng barangay sa bayan ng Santa Cruz, iminumungkahi namin na wala munang movement ng mga baboy.
At ang tanging ang bayan ng Mugpog ang wala pang naitatalang mga suspetsang kaso ng ASF sa mga kabaranggayan. Okay, mag-ingat po kayo, ano? Doc JM, nabanggit mo kanina dahil pinakita po natin kanina yung sa ilang mga nasabat, ano po, na mga karne ng baboy na nakasilid sa sako, pinapakita po natin yan. Saan sorry, Doc, hindi ko nakuha kanina. Saan particular po ito nakumpiska? Ito ay nakumpiska sa checkpoint ng Buwak PNP na naka-deploy sa Barangay Kawit. At sinasabi na ang mga karne ng baboy ay nagmula sa Sitio Kansurok sa barangay ng Tugos. At madiin nating ipinapaalala sa mga punong barangay na ang pagkakatay ng baboy, paulit-ulit nating sinasabi sa mga pagpupulong ng mga liga ng mga barangay na ang pagkakatay ng baboy sa mga kabaranggayan ay mahigpit na ipinagbabawal sa pamamagitan ng Republic Act 9496 na inamyendahan ng Republic Act 10536. At ito ay may mabigat na kaparusahan. Ang sino mang mahuhuli na nagkakatay ng baboy sa mga barangay na hindi dumaan sa bahay katayan ay maaaring maparusahan. Opo, yung pong aspeto na yan, dahil may nakita po akong isang post mula po sa ating kasama sa MDRRM office ng bayan ng Buena Vista, sa ating kapatid na Kuyang Melvin Bito. Yan po pala hindi naman mahal, ano, yung co-coordinate sa barangay, sa munisipyo para katayin yung baboy sa puok, sa slaughterhouse o sa puok katayan. Yan yung pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na araw dahil itatapik po natin yan dito po sa ating kapihan. Ano? Pero sa pagkakataon pong ito, nabanggit nyo ho na may karampatang kaso, ano, yung yun po bang nakitaan, Doc JM, yung nahulihan po noong mga karne ng baboy na yon sa isang checkpoint, ay may karampatang po bang kaso para at least mabigyan ho ng ika nga po ay paalala yung ating mga kababayan na huwag nilang gagawin iyon, lalo na po sa panahon ngayon? Sa panahong ito, lahat ng mga baboy na kinatay na hindi nagdaan sa bahay katayan ay tinuturing na illegal at ito nga ay nakapaloob doon sa batas na nabanggit ko kanina, yung anti-botchalo, at ito ay may kaparusahan. At lahat ng mahuhuli hindi po pwedeng palampasin dahil nga sa panahong ekonomiya ang nakasalalay. Doc, eto tanong natin kay Doc Ermitanyo, ano, Doc, mayroon po bang sabi nga po delikado po ba sa tao itong ASF o yung African Swine Fever? Yes po, bali hindi po siya nakakahawa sa tao, pero hindi po natin pinapayagan ang pagkain ng kontaminadong karne. Dahil nga po sa Food Safety Act at sa National Limit Inspection Guidelines, dapat po ang kakainin natin ay yung baboy na walang sakit. Dumaan siya sa tamang proseso at healthy siya. Dahil po posible na hindi man siya makahawa sa tao, mahina po yung resistensya niya, ibang sakit po ang makukuha natin. So hindi pa rin po natin ito pinapayagan kainin. At saka ang isa pa pong posibilidad na pag nagkaroon po ng contact yung karne sa tao at lumipat po siya sa ibang farm, pwede po niyang madala yun. Hindi man siya tinamaan, naidala niya po sa ibang lugar. Yun po yung ating pinagbabawal. Pwede po siyang maging carrier, lalong-lalo na yung tao, yun po yung maraming movement. Yes po. Ano po, so kapag nakakain po kayo ng karne ng kontaminadong baboy na may ASF, ang laki po ng potensyal na makapagdala po kayo ng sakit sa iba pang mga lugar. Kaya yan po ang sinasabi sa atin nung atin pong mga panauhin ngayon dito po sa ating programa. Kung maaari ko lang po din pong dagdagan, sir. Bali, yun po, yung pagpapakain po ng mga tira natin, posible po ito kasing may halong karne na kontaminado. Iwasan po natin magpakain ating tirang pagkain sa ating pong alagang baboy. As much as possible po, yun po ang talagang iwasan natin para hindi na po tamaan ang ating mga alaga. Opo. Alright. Doc, eto po may tanong din yung ilan sa ating mga kababayan. Gaya po nung kasi hindi lamang naman po dito sa probinsya natin, nangyari po yan. Una na pong nanalasayan, dyan po sa may bahagi ng San Mateo Rizal,
at sa iba pang mga sa Batangas, etc. Doc, ano po ba yung pwedeng maitulong na makuha ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga naapektuhang mga magbababoy dito po sa probinsya? Ngayon po, kung ang inyo pong alagang baboy ay registered po sa Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC po, bali may makukuha pong insurance or ayuda po para sa ating mga alagang baboy. Kaya po sa mga lugar na wala pa pong, hindi pa po tinatamaan ng ESF, sa mga barangay po na ESF free pa, ine-encourage po namin na mag-register na po ang mga farms or ang mga magbababoy para po hindi naman po sana tamaan, pero kung sakali man po may matanggap po silang ayuda. Yun lang po. Sige, Doc. Yung kinakailangan ang mga nag-aalaga ng baboy doon sa mga lugar na wala pang suspected case ng ASF dito sa lalawigan, makipag-ugnayan na kaagad sa Municipal Agriculture Office at iparehistro sa RSBSA o yung tinatawag na Registry System for Basic Agricultural Sector yung kanilang mga alagang baboy. Ito ay magiging basihan ng PCIC para sila ay mag-qualify dun sa insurance ng kanilang mga alagang baboy. Inuulit po natin lahat ng mga nag-aalaga ng baboy na hindi pa nakaregister sa RSBSA, yung tinatawag nating Registry System for Basic Agricultural Sector. Magpatala na kayo sa inyong mga Municipal Agriculture Office at para mag-qualify kayo dito sa PCIC. Wala po itong bayad. Libre po ito at ito yung magiging garantiya na pagka ang inyong mga baboy ay naapektuhan ng ASF, meron kayong makukuhang monetary meron kayong makukuhang benepisyo. Financial assistance. Hindi tulad ng mga lugar na meron ng suspecha at napatunayang meron ng ASF, base doon sa sinasagawang animal disease investigation ng mga veterinaryo mula sa Provincial Veterinary Office at ng Bureau of Animal Industry, hindi na kayo po pwedeng magparehistro. Lalo na doon sa mga lugar na may mga positive cases na at may laboratory result, wala nang PCIC na magbabayad. Maliban na lamang doon sa mga baboy na na-register sa PCIC bago pa man tumama yung ASF. Yun yung mga may makukuha. Kaya mahalaga na ang mga baboy ay nakarehistro sa RSBSA. So Doc, what you are trying to say here is, halimbawa, particular dun sa Barangay Dampula na tinamaan na, hindi na sila po pwede? Ganun Hindi po ba na po pwede magparehistro. Okay. Pero yung mga nakarehistro na bago pa man tumama, yung ASF, yun yung mga may makukuha sa PCIC. Halimbawa, sa isang barangay na hindi po nyo nabanggit kanina, meron kayong binanggit dito, Lipataan, the other 8 barangays, po, pwede pa sila na magtungo sa mga munisipalidad na nakasakop sa kanila at magparehistro. Tama po ba ako na pagkakaunawa? At yung mga barangay na wala pang suspected case at wala pang confirmed case ng ASF, nagbigay na ng sertifikasyon ang inyong Provincial Veterinary Office para makapagparehistro. Kaya samantalahin na ninyo doon sa mga barangay ng Buena Vista na wala pang suspected case na nakalagay doon sa sertifikasyon na pinalabas ng Provincial Veterinarian ninyo, pumunta na kayo doon sa inyong Municipal Agriculture Office para maitala ang inyong pangalan at kung ilan ang inyong baboy doon sa ating RSBSA. Okay. At nagpaabot din po ng pahayag ang atin pong kasama mula naman po sa Congressional District ng atin pong mahal na Congressman, Lord Alan Velasco. Babasahin ko lamang po mula po kay Ian Solis Mangana. Ang opisina po ni Governor at ng Speaker, Lord Alan Velasco, ay naghahanda na para makapagbigay ng ayuda sa mga apektadong individual at pamilya dahil po sa ASF. Kasalukuyan pong nakikipag-ugnayan ng opisina ng ang tanggapan ni Speaker Lord Alan Velasco sa opisina po ng ating Provincial Veterinary Office, Dr. J.M. Victoria, at agricultural offices sa mga bayan na nabanggit na meron na pong kaso para mailatag po ang mga programa na gagawin po para sa mga apektadong mamamayan at individual. Doc JM po. Opo. Ayun nga, nung malaman ng ating mahal na speaker na mayroon ng ASF sa lalawigan ng Marinduque, agaran siyang tumawag sa ating tanggapan at hinihingi na niya
yung mga pangalan noong mga kababayan natin na lubhang naapektuhan nitong salot na ASF. At ang pagkakaalam ko nakahanda ang kanyang tanggapan agad-agad na matugunan yung mga pangangailangan ng mga apektadong pamilya na nakikiisa upang ganap na masugpo itong ASF sa ating lalawigan, lalo na doon sa mga mga barangay na unang tinamaan ng ASF. Doc, may tanong po dito si Tain Brioso Loto. Doc, paano daw po yung mga bulaw sa lingwahe po natin? Yung bulaw po ay ang anak ng baboy, ibig sabihin mga biik. Naalala ko, Doc, mayroon akong pamangkin. Medyo isegue ko lamang dahil sa panahon ngayon na medyo ang ating talagang sitwasyon, nagiging emotional ho tayo dahil nga po sa ilan sa ating mga kabuhayan ay talagang apektado po nito. Pero maisegue ko lamang dahil yung akin po kasing pamangkin, Doc, bumisita dito sa Marinduque for nagbakasyon dito, nandyan po sa Maynila. May mga alaga po kami, Doc, na baboy, nag-anak, di bulaw po ang tawag. Pagpasok ho, Doc, nung bumalik na sa school, may tanong ho dun sa kanyang aralin ba, nakalagay ano daw ang tawag sa anak ng baboy. Ang sinagot po niya, Doc, ay bulaw. Ay, mali. Minalian po ng teacher. So, tumawag po sa amin ay bakit daw mali. Ayan po, ang tawag po dito sa Marinduque ng biik o anak ng baboy ay bulaw. So, ang tanong po dito ni Tain Brioso Loto, papaano po, Doc, yung mga bulaw na 1 buwan pa lamang, pwede rin daw po ba silang iperehistro dito po sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA? Ayun, lahat po ng may mga alagang baboy, makipag-ugnayan na agad sa Municipal Agriculture Office at sila yung tanggapan na makakasagot sa inyong katanungan. Detalyadong masasagot kung ang mga bulaw o yung ano pa bang mga uri ng hayop at ano pa bang mga uri tulad ng sa pangisdaan at saka sa crops ay Agriculture Office ang makakasagot niyan dahil sila ang itinalaga ng ating pamahalaan upang mga siwa dito sa pagpaparehistro ng mga baboy at mga iba pang uri ng hayop sa RSBSA. Oo, ang sinasabi po natin, kayo na po yung mag-initiate, na magtungo po sa mga Municipal Agriculture Office na nakakasakop sa inyo at ipaalam po ninyo gaano karami yung inaalagaan po ninyo para naman na kung sakaling may ayuda po, kagaya po nito na sakali man naasahan po tayo sa mga susunod na araw, mabigyan po ng karampatan na intervention ng inyo pong mga hanap buhay o yung inyo pong mga inaalagaan. By the way, magbabalik po tayo makalipas lamang po dito po sa ating programa na kapyan sa Philippine Information Agency. Makalipas lamang po ang ilang mga paalaala. Partikular pong paalala ito. Ito po yung infomercial mula po sa Bureau of Animal Industry sa pakipagtulungan po ng Provincial Veterinary Office. Narito po ang ilang paalaala patungkol po sa ASF. Malaki ang epekto ng African Swine Fever o ASF sa industriya ng pagbababoyan sa buong mundo. May mga ulat ngayon tungkol sa paggamit ng mga bakuna kontra ASF na hindi pa napapatunayang mabisa o ligtas. Base sa mahalagang mensahe ng GFTADS, FAO at OIE, narito ang ilang paalala mula sa Bureau of Animal Industry. Wala pang bakuna laban sa ASF. Wala pang bakunang napatunayang mabisa at ligtas laban sa ASF. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo. Pagrerehistro ng bakuna para sa kaligtasan ng industriya. Bago payagan ng gobyerno ang paggamit ng bakuna, dapat ay mapatunayan ng mga eksperto na ligtas at epektibo ito. Hindi rehistradong bakuna, mapanganib dahil sa mutation. Ang paggamit ng hindi rehistradong bakuna ay maaaring maging sanhi ng paglaganap ng panibagong strain ng ASF virus. Huwag magtiwala sa hindi rehistradong bakuna. Pabigat sa bulsa, dulot ay dusa. Pinapaalalahanan natin na maaaring may mga taong magsamantala at hikayatin ang ating mga farmers na bumili ng bakuna na peke at hindi epektibo.
Biosecurity, ipatupad lagi. Dahil wala pang bakuna, biosecurity lamang ang pinakamahalagang hakbang upang mapigilan at masugpo ang ASF. Sa pamamagitan ng mga paalalang ito at sa pagtutulungan nating lahat, tayo ay may magagawa upang patuloy na maiwasan ang pagkalat at pagmutate ng ASF virus sa Pilipinas at buong mundo. Ito po ay paalala mula sa DA-BAI, GF-TADS, FAO at OIE. Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text ResBacunaReg, space name, /age, /address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text ResBacuna, space, first letter ng vaccine brand, /pangilang dose, /LGU, /petsa ng bakuna, at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng 1 raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng 2 dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na isang dose lang gaya ng Johnson & Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 na raffle entries. 3 monthly draws at isang grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa ResBacuna, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa'yo ito. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa aming website. At muli po tayo nagbabalik sa ating pong kapihan sa Philippine Information Agency. Kasama pa rin po natin ang ating mga masisipag na mga kinatawan. Una po mula po sa Bureau of Animal Industry sa ilalim po ng Department of Agriculture, si Dr. Ermine Ermetanyo. Gayon din po ang ating napakasipag naman na provincial veterinarian, si Dr. Josue Victoria. Okay? O may mga katanungan po tayo mula sa ating mga kababayan. Papasadahan na po natin yan. At kung may mga nais pa po kayong malaman, i-text nyo po yan sa ating hotline number 0923-729-9113 na nakikita nyo po sa ating mga television screen ngayon. Gayun din, maaari nyo po yung i-komento sa ating comment section box na ating pong social media pages. Ito po tanong mula kay Zari Medina Sena. Pwede daw po ba yung census na lamang sa barangay ang gamitin na ginawa po para sa mga baboy kahit hindi na po ito iparehistro doon po sa RSBSA? Doc Ermine. Yes po, balik kailangan pa rin po talaga nating iparehistro. Meron pong mga forms na kailangang sagutan mula po sa RSBSA at yun po ang hinihingi ng PCIC. Kaya hindi po pwedeng basta census, yun po ang dapat nating gawin. Iparehistro po sa ating Municipal Agricultural Office po. Okay. Doc JM, ilang barangay na raw po ang apektado sa bayan po ng Torrijos? Ang kumpirmadong barangay na meron ng lumabas na lab report at ay ang Barangay Dampulan at ang Barangay Tigwi. Yung Barangay Tigwi kahapon kinolektahan, kagabi may lumabas ng result at 2 dun sa mga samples na nakolekta ang nag-positive. Opo. Doc, nabanggit mo yung mga ginagawa ngayon na dapat ay sumailalim dun sa laboratory. Ano po?
gaano po ba katagal? Halimbawa, makunan po sila ng blood sample. Gaano po katagal iyon iproseso? Dahil I understand wala po tayo ditong kapasidad sa lalawigan. Maybe Dr. Ermin can also answer. Gaano po katagal yung proseso para malaman kung yung isang partikular na baboy ay affected nito pong ASF? Oo. Yes. Yes po. Pagka nakolektahan ng dugo yung baboy, ngayon ay merong aparato na ipinadala ang Department of Agriculture Regional Feed Office at kamakailan din ay nagpadala ang Department of Agriculture Bureau of Animal Industry ng CPCR machine. Ito yung tinatawag nating convective PCR test at ito ay yung madali ang test. Parang ang equivalent nito ay yung antigen test sa tao, sa COVID. Maliban na lang na ito ay hindi kit yung ginagamit kung hindi machine. Nandito po ngayon yon sa probinsya at ginagamit ng ating mga veterinaryo na siyang nagpo-process ng mga blood samples na kinukuha sa mga baboy sa mga barangay. Ito po ay umaabot lamang ng 45 minutes. Nalalaman na natin na kung positive o negative ang isang sample. At ito naman po ay kinukumpirma nung tinatawag nating PCR test. Ito yung equivalent naman do sa PCR test ng COVID. Ito ay pinapadala sa laboratorio sa Quezon City at doon na kinukumpirma na yung bang nag-positive sa antigen test ay positive din sa RT-PCR. At kalimitan ng mga samples na tinest na nag-positive dito sa lalawigan ay nag-positive din doon sa test na ipinadala sa Quezon City sa animal laboratory. Doc, sabi dito ni Ginaline Mascareñas, dini po sa Barangay Unugasan at Karatig Barangay namin, ang dami na pong namamatay na baboy. Doc, once namamatay ang isang alagang baboy, ano po ang dapat gawin? Paano dapat ito ibinabaon? Paano dapat ito inililibing nang sa gayon proper ho yung sabi nga po ay paglilibing nito o pagbabaon nito para hindi ito makadagdag pa doon sa paghawa ng iba pa. May dapat ho ba na sino po bang gumagawa nito or dapat po ba bago ito gawin nila? Kailangan muna nila itong i-coordinate po sa MAU o sa inyo? Dapat i-coordinate muna nila sa MAU. At para magkaroon ng proper recording kung ilan na ba o meron pa bang ilan na ba ang namatay o meron pa bang mga nanghihina at maaaring eventually ay mamatay. At ang pagbabaon, meron tayong proseso. Hindi siya basta ibinabaon tulad ng ibang mga baboy na namamatay doon sa ibang uri ng sakit. Sa ASF, malalim yung kinakailangang pagbaunan. Dapat yung baboy, pagka ihinulog sa butas, lalagyan muna ng apog. Yung pinaka-floor ng hukay, ito yung lime na siyang inilalatag doon sa pinaka-floor ng butas at doon ihuhulog yung namatay na baboy at yung baboy na ihinulog sa butas, tatabunan uli ng lime bago pa lamang tabunan ng lupa. At sa ibabaw ng yung lupa na unang itinabon, dinidisinfect pa po namin yan. Nilalagyan ng disinfectant bago tuluyang tabunan. At dapat yung baboy, pagka ito ay nagkaroon na ng initial na pagtabon, yung natitirang taas pa nung hukay ay humigit kumulang mga nasa 6 o 7 talampakan. Ayun, so mahalaga po at least na ipabatid po yan sa atin. Napakahalaga talaga ng ganitong programa. Meron pong additional na response o sagot, Dr. Ermetanyo? Yes po, gusto ko lang pong ibigyang diin kung bakit po kailangan malalim yung pagbabaon. Kaya dapat talaga ay coordinated po sa ating Agricultural Office as a PVO kasi may posibilidad po na kung mababaw lang po yung pagbaon at kahit po matagal na nandun yung ating alaga, matagal na siyang nakalibing at nahukay po siya, pwedeng natangay ng aso or umulan, yung bone marrow or yung utak po sa dugo, sa buto,
pwede pong andun pa yung virus. Pwede pong maka-infect pa siya ulit kahit po matagal nang walang baboy doon. Pag po nahukay yun at lumabas po, magkaroon pa ulit ng bagong kaso po ng ASF. At ngayong meron na po tayo, Doc JM, na kaso na yan sa lalawigan. Gaano po yan tatagal? Nako, ito yung nakakalungkot sa kaso ng ASF. Kung historical data na po pwede naming gawing basihan, ang Spain ay tinamaan din ng ASF, ang Brazil ay tinamaan din ng ASF, ang mga bansa sa Europa ay tinamaan din ng ASF, ang China tinamaan din ng ASF. Sa bansang Espanya, tumagal ang ASF sa loob ng 15 taon bago nila ito tuluyang nasupil at idiniklara ang Spain na ASF-free. Samantalang ang Brazil, isa din sa mga mauunlad na bansa at malaking bansa, ay inabot ng kulang-kulang 30 taon. Kaya napakatagal. Ito nga yung lagi namin sinasabi nung una na bago pa lang pumutok ang ASF. Ito yung mga dahilan kung bakit naghihigpit kami sa pier, kung bakit kami binabas ng mga nagdadala ng mga processed products. Na pagka pumasok ang ASF sa ating lalawigan, hindi basta-basta ito mawawala. Ito ay matagalang problema at lalo na kung hindi makikipagtulungan ang ating mga kababayan doon sa pagsugpo nito, mas lalong magtatagal yung ating problema sa ASF. At gaano na po kaya karami yung mga, may datos na po ba kayo ng mga partially damaged o mga affected or infected in terms of how much are we talking as of this moment, Dr. JM? Sa Barangay Dampulan pa lang nasa humigit kumulang 500 baboy yung i-depopulate mula mamaya hanggang bukas. At ito ay humigit kumulang may value na 4.9 million. At yung economic losses, immediate economic loss na nangyari sa Barangay Dampulan ay yun, mga humigit kumulang nasa 4 na milyon. At yung susunod pang mga economic losses, hindi lang naman yung baboy ang maapektuhan dito. Pati yung mga nagbebenta ng feeds, wala na silang baboy na bebentahan ng kanilang feeds. At yung iba pang mga activities na nakahook doon sa pag-aalaga ng baboy, mawawala na. Bukod pa yung direktang epekto nito sa buhay at kabuhayan ng ating mga mamamayang nakasalalay ang buhay sa pag-aalaga ng baboy. Doc, ito yung isang katanungan mula sa aking kaibigan. Sabi niya po ay, Doc, yun po bang sakit ng baboy na ASF? Nakakahawa daw po ba ito sa manok? Natatransfer daw po ba ito sa manok? Hindi. Specific ang ASF sa baboy. Bagamat hindi pinapayagan na paghaluin ang pag-aalaga ng manok at baboy sapagkat ang manok pagka natungtong doon sa dumi ng baboy na may ASF at naglaog, lumibot yung alaga ninyong manok sa iba pang mga lugar na may alagaing baboy, ito yung magdadala ng virus. Carrier din po siya. Carrier. Kasi marami din po tayo, Doc JM, kung hindi pretty sure familiar ka rin na marami ring mga kababayan kita nag-aalaga din po ng manok dito sa Lalawig. Kaya isa yun sa mga concern nila at ipaabot na tanong po sa inyo. Oo. Kaya nga iminumungkahin namin na pagka kayo ay mag-aalaga ng baboy lang ang alagaan ninyo. Huwag nyo na, kung mag-aalaga kayo ng baboy at hahaluan nyo ito gusto nyo rin mag-aalaga ng manok at bibi o kaya ng gansa at ng pabo, ilagay ninyo ito sa isang separate na lugar na hindi magkakaroon ng intermixing yung baboy at saka yung manok. Yung tulad ng ating mga manok dito sa lalawigan hindi yung mga sasabungin yung mga alagain nating manok na native. Kinakailangan ay kalimitan dito, self-supporting at nabubuhay, organically nabubuhay dun sa mga dumi ng baboy nagpupunta. At yun yung mga nagiging dahilan kung bakit mas lalong mabilis nakakalat ang ASF kung pagsasamahin natin ang pag-aalaga ng mga pagalang manok at mga pagalang iba pang hayop na kasama ang baboy. Okay. Ito, may panadala pong tanong mula po sa mga kababayan natin na nanonood naman sa telebisyon. Mula po kay 3882.
Magandang araw po. Maitanong ko lamang po kung pwede na daw po kaming magbiyahe ng baboy na negatibo naman po ang resulta. Taga Makawayan po kami. 'Di ba isa po ito sa mga affected barangay o mga isa sa malapit ho doon sa Barangay Dampulan. Ito po ay si Ruel Simutak. Maraming salamat po, Doc. Paulit-ulit na naitatanong sa atin yan doon sa ating mga consultative meeting sa Barangay Tigwi, Barangay Dampulan, Barangay Makawayan, na kung po pwede na ba silang maglabas ng baboy. Pansamantala, ipinapatigil muna yung paglalabas ng baboy papunta sa ibang probinsya sa labas ng Marinduque hanggat hindi naayos yung groundwork, hanggat hindi naayos yung depopulation. At pagka naging ganap na depopulate yung mga positive areas at yung mga magpa-positive pa sa mga darating na araw, pagka na sinup na yung mga baboy na tinamaan at nagpositibo sa laboratorio, pwede na silang magbiyahe ng baboy. Nga lamang, tulad ng sinasabi ko paulit-ulit doon sa mga biyahero natin ng baboy, na pagka sila ipapayagan ng magbiyahe ng baboy, kinakailangan hihingi sila ng acceptance certificate mula doon sa lugar na kanilang pagdadalhan. Kung yung kanilang baboy ay tatanggapin ng LGU na kanilang pagdadalhan, at pagka nag-issue ng certificate of acceptance, yung LGU na kanilang pagdadalhan, ako naman ay mag-i-issue ng health certificate na sesertipikahan na yung kanilang mga baboy ay pwedeng iluwas kung ang kanilang mga baboy ay makukuhana ng blood sample at sasabihin ng laboratorio na ang kanilang mga baboy na iluluwas at dadalhin sa labas ng Marinduque ay walang ASF. Ayun. So, mahalaga po na makipag-coordinate kayo. Meron na po ba tayong task force, Doc, na inactivate po ngayon? Yes, ang katunayan nga, nakakatuwa, lahat ng munisipyo dito sa ating lalawigan ay nagpalabas ng executive order ang kanilang mga mayor. At ang bayan nga ng Buwak ay isa sa mga katangi-tangi na nagpalabas ng executive order, inactivate ang kanilang ASF task force, ganun din ang bayan ng Gasan, ang bayan ng Buena Vista. Ang bayan ng Buena Vista, napaka-receptive ng kanilang mayor, napakagaling, napakabilis ng aksyon. At ang mga namumuno sa barangay ng Buena Vista ay talagang ganap yung kanilang suporta dito sa isinasagawang pagsupil doon sa pagkalat ng sakit ng baboy sa kanilang bayan. At hinahangaan din natin yung iba pang mga bayan dahil doon sa paglalabas nila ng executive order na naglalayong matulungan ang pamahalang panlalawigan at ang Bureau of Animal Industry na masupil agad itong problema ng ASF sa pamamagitan ng paglalabas nila ng kanilang executive order. Gayon din po, idagdag po natin yung agaran din naman pong tulong na ibinigay at ipinabot po sa atin ng Department of Agriculture, particular ng Bureau of Animal Industry. Kaya nga po nandito yung team ni Doc Ermin. Doc Ermin, pakikwento na rin sa ating mga kababayan na may mga kasama po kayo ngayon at uma-assist po sa pamahalaang panlalawigan. Yun po. Sa ngayon po, may teams po, ilang teams po ang ating binuo para po magkapag-conduct ng surveillance. Ito po ay yung pagpunta-punta po sa ibang barangay para po kumuha ng sample para ma-check po agad sa laboratorio. Sa tulong din po ng ating Department of Agriculture, Regional Field Office 4B or ng Mimaropa, andito rin po sila para mag-assist po. Nagpadala rin po sila ng team at na tumutulong din po sa ating testing at meron na rin po mga supplies na pinadala po ang iba't ibang ahensya para po makatulong sa ating pong activities at mapabilis po ang ating pagkontrol ng paglagana po ng ASF. Okay. And that said, Doc JM, ngayong nandito na po tayo itatanong ko po ito kay Gov mamaya, pero may mga ilan din po kasi tayong mga lokal na opisyales na nakatutok po ngayon dito sa ating programa, particular po yung Sangguniang Bayan ng Mugpog, nakatutok po sila ngayon. Doc, ito po ba sa mga panahon ngayon na nasa ilalim po tayo ng isang ng isang concern o problema sa lalawigan, ito po ba'y pwedeng maging dahilan para mag-declare ang isang munisipyo ng state of calamity? Opo. Sa katunayan nga po, pagka ang isang bayan ay merong dalawang barangay na may kaso ng positive sa ASF, ay po pwede silang mag-declare ng sarili nilang state of calamity. Pero kahanga-hanga ang ginawa ng ating probinsya, ng ating mahal na gobernador, na siya na ang nag-declare ng state of calamity para sa buong probinsya.
upang maging basihan ng bawat bayan para doon sa kanilang fund utilization sa na mula sa kanilang MDRRMO at mula sa ating PDRRMO. Nagawa na po na mag-declare ng ating mahal na gobernador ng executive order para dito sa problemang kinakaharap natin dulot ng ASF. Linawin po natin, meron na pong executive order para sa declaration ng state of calamity, Doc? Meron na kaming kopya na natanggap na nagpalabas ng executive order ang ating gobernador na kung hindi ako nagkakamali ay Opo, at siguro pasadahan po din natin yan mamaya habang hinahanap ni Doc JM. Tatanong din po natin yan sa atin pong programa dahil meron po tayong programa with the Governor Presbitero Velasco Jr. at ni Speaker Lord Alan Velasco. Mamaya po yan, tutukan po, alas 6:30 ng isang magandang gabi. Mga kapiling po natin mamaya pala ang kinatawan mula naman po sa Department of Agriculture. Na-meet ko po kanina dahil dumalo po ako ng Sagip Saka. Ayan, program po. Diyan po ngayon ginagawa sa A&A. Nagpaalam lamang po tayo dahil meron nga po tayong importanteng panayam sa atin pong mga resource person ngayon. Doc, Ermin, meron po kayong additional? Go. Bali, nagkaroon na rin po ng proclamation mula sa Office of the President. Mayroon pong nilabas na Presidential Proclamation number 1143. Ito po yung nagdedeklara ng state of calamity dahil po sa African swine fever. Ito po ay naglalayo na tumulong po sa mga local government unit para po ma-utilize o makapagbigay po ng pondo para po sa pagkontrol at pag-prevent po ng African swine fever. Yes. Ang isa sa challenge natin dito, Doc JM, sabi nga pa ulit-ulit na sinasabi ng ating gobernador, ito'y patapos na isalang na yung budget, na ilagay na lahat sa majority of the budget, na ilagay na o na-realign na sa mga pagtugon naman natin sa COVID, tapos patapos na rin ang taon. Kaya very difficult po talaga sa panig po ng pamahalaang panlalawigan. Kaya tayo po talaga'y nakikiusap bilang ang inyong lingkod po, ang information officer ng lalawigan. Tayo po'y nakikiusap sa atin pong mga kababayan na magkaisa po tayo at magtulungan at tumugon po dun sa panawagan naman ng ating mga eksperto para agad po natin itong malutas, itong problema natin ito. Dahil nagsabay po tayo Meron po tayong COVID-19. Tapos sa harap na naman po tayo sa panibagong problema. Ito po yung ASF naman. Doc JM. Oo. Yun ang isa sa mga panawagan namin sa lahat ng ating mga mamamayan na nandito na yung problema. Hindi na natin kinakailangan, huwag na natin gawing magturuan, huwag na natin gawing magsisihan. At yung mga Facebook post na negatibo at na hindi naman makakatulong sa pagsugpo nitong ASF at yung mga pagpapakalat ng impormasyon ay lalo lang nagagatong doon sa damdamin ng mga taong naapektuhan, lubhang na apektuhan itong salot na ASF, ay kung maaari, magtulungan tayo. At huwag na itong gamitin sa kung ano paman. At malalampasan din natin ito. Totoo na limitado na ang budget para dito sa problema sapagkat tayo nasa huling bahagi na ng taon kung saan ang mga budget ay nagamit na doon sa mga naunang projects at ito'y ginagawa ng paraan. Hindi naman na pinapabayaan ng pamahalang panlalawigan. Ganon din ang mga local government units sa mga munisipyo ay tulong-tulong na ginagawa ng paraan itong kinakaharap nating outbreak. At doon sa mga ang layunin lamang ay paguluhin pa at mas lalo lang gawing komplikado yung problema. Pakiusap naman na tumulong na lang tayo, magtulungan tayo. Walang ibang magmamalasakit sa Marinduque kung hindi tayo ring mga Marinduqueño. Okay. And that said, Doc, meron po bang hotline number na pwedeng pagreportan ng ating mga kababayan in relation po sa ASF concern? Yes po, Sir Mio. Na lahat ng mga kababayan natin na may mga gustong iparating dito sa atin tungkol sa na may kaugnayan sa ASF ay po pwede kayong tumawag sa numerong 0939 910
Ito po ay opisyal na numero na pwede nating gamiting sa pakikipagtalastasan sa lahat ng mga usaping may kinalaman sa ASF outbreak dito sa ating lalawigan. Doc, pakiulit nga po, please. 09? 0939-910-0115. Yan. Ipapublish, ilalathala po natin yan sa atin pong Facebook pages at sa television po para agad po kayong makapag-report agad-agad. Doc, isa po sa mga nire-request ng ating mga kababayan na babasa ko po, sana daw po maglabas kayo sa inyo pong official Facebook account. Halimbawa, sino-sino na po or aling mga barangay na po yung mga affected dahil mali po kasi yung mga lumalabas na mga balita sa community na sinasabi na po nila na itong barangay na to affected na. Hindi pa naman. So, pwede daw po ba yun, Doc? Tulad nung ginagawa natin sa COVID, ngayong nandito na yung mga eksperto mula sa Bureau of Animal Industry at mga eksperto mula sa Department of Agriculture Regional Feed Office, mas mapapabilis na natin yung pagkolekta ng dugo at paglalabas ng mga resulta ng samples. At from time to time, makakaasa kayo na magpapalabas kami doon sa provincial PBET Marinduque ng updates. At doon na lang natin abangan kung ano-ano na bang totoo yung mga barangay na meron ng tama ng ASF base doon sa mga laboratory results. Tama po yun, Doc. At hingi rin po tayo ng kopya para agad po nating ma-disseminate dito po sa ating mga programa. Alright, Doc, alam ko pong kayo ay nakukuha ko po masyado ang inyong oras. Alam ko po ang dami niyong pupuntahan ngayon, ang dami niyong gagawin. Maraming salamat po. Baka sa pagtatapos po ng ating kapihan ay baka may nais pa po kayo. Unahin natin si Doc Ermin muna. Doc Ermin, bilang si Doc JM Hu kasi yung nakatutok sa kabuuan. Doc Ermin, may mga nais po ba kayo mensahe? Paano nais ipaabot sa ating mga kababayan? Yes po, maraming salamat po ulit sa pag-imbita po sa amin. Malaking bagay po na yung impormasyon na nakukuha nyo po ay mula po sa mga otoridad. So kung may questions po kayo, wag po kayong sa fake news or sa chismis, maaari po lumapit sa Municipal Agricultural Office o sa Provincial Veterinary Office po para lehitimong impormasyon po ang inyong makuha. Higit sa lahat po at pagtulungan po natin sa pamamagitan po ng pagre-report kung meron po kayong suspect or hinihinalang affected ng ASF. At pangatlo po ay ang pag-maintain po ng biosecurity sa ating mga farms. Pangalagaan po natin ang ating sariling farm, iwasan po natin na ito ay maapektuhan din po. Yun po, tulong-tulong po, sama-sama po nating sugpuin po at iwasan pang tamaan ng iba pong kalapit na barangay at munisipyo po dito sa Marinduque. Yun lang po, salamat. Thank you so much, Dr. Ermin Ermitaño ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Doc JM, para po sa inyong mga paalaala at mga panghuling mensahe, kung may hindi po ako naitanong kanina, please go ahead po. Opo, ang hinihiling ko lang sa ating mga kababayan, malasakit lang po sa ating minamahal na lalawigan. At kaya-kaya po nating itong malampasan. Thank you so much po ang akin pong pagsaludo sa lahat po ng bumubuo sa Provincial Veterinary Office, sa Bureau of Animal Industry, sa Department of Agriculture, sa pagtutulungan po natin na ninyo at pagpunta talaga sa mga barangay para tuluyang masawata at masugpo itong mapimensalang sakit na ito na tumama po sa ating mga baboy dito po sa ating lalawigan. Yan po si Dr. Josue Victoria, ang ating Provincial Veterinarian, Dr. Ermin Ermitaño mula po sa DA BAI o sa Bureau of Animal Industry. Magkakitaan, magkarinigan po tayo sa kaparehas na oras at himpilan sa kaparehas na programa. Ito po ang kapihan sa Philippine Information Agency. Mag-ingat po kayo palagi mga kababayan at i-report po ang mga kinakailangang mga report doon po sa mga hotline number na binanggit po natin kanina at ipapaskil po natin dito po sa ating. Ito po, 0939-910-0115. God bless everyone. Mabuhay ang Marinduqueño saan mang panig ng mundo, lalo na't higit po ang ating sektor ng mga magsasaka at mga mangingisda.